Pakita ko na ngayon kay Matthew guys yung picture kung anong pinagbuntis ko to siya. Hindi pa ata niya to nakita eh. Tingnan natin yung reaction niya. Ito yung mama picture. Usog. Si Matthew po yung nandyan nga sa tiyan ko nung time na yan guys. Heb je ook andere? Andyan ka, dyan ka tumira sa ni mama, tiyan. Heb je ook andere? Meron pa isa. Wait lang. Ito Mag die dan weer aan? Nee, nog niet. Wacht even. Sana ba yun? Ito grabe kalaki ng tiyan ko dito guys. Ay, dyan ka sa loob ng tiyan. Dus daar is aan het werk. Daar werk je nu nog steeds. Opo. Kita nyo yan guys? Ay, hindi. Si Mila na ata to. Si Mila na yan. Yung una kanina, yung ito. Ikaw. Tapos yung sa pangalawang picture nga, itong pinapakita ko po sa inyo, si Mila na pala yung pinagbubuntis ko dito kasi sa store na to eh. Nag-work kasi ako sa store na to nung si Matthew, 6 months. Kalain mo yun nak, 6 months dati nung pinanganak kita. Nag-work na kagad si mama. Tapos sila Binan po, magbantayan sila kay Matthew once a week. Thursday, kasi si Marcel doon nga full-time pa sa trabaho. Opo, sige. Kaya nag-work po ako kaagad nga dati nung nanganak ako kay Matthew. Kaya syempre para suporta dyan sa Pilipinas. Nung kasi guys, pagkadating ko dito, ang nagbibigay ng kumbaga monthly allowance nila nanay dati, nung nag-move ako, si Marcel po. Parang hindi ko pa to sa inyo na-share. Pero nung nakilala ko din niya kasi si Marcel guys, nag-usap talaga kami. I mean, naging honest ako sa kanya na yun nga, nag-work ako dati sa Maynila, tapos monthly, may binibigay ako niya kala nanay. Very small amount lang naman, pero at least, may nabibigay nga ako every month. So, nagpapadala ako sa probinsya niya, buwan-buwan nga, pangkain, minsan pangbayad sa kuryente. Grabe, i-share ko na Hindi ko na kumahilig mag-share siya sa mga ganitong stuff, pero na-mention na rin naman natin. Kuya, pwede ba bawas ng volume, please? Bawas lang ng volume, kuya. Okay? So, ganito na nga, di ba? Nagkakilala na kami ni Marcel. So, sinabi ko sa kanya na ganito. Tapos, nung time na yun, nag-usap kami na mag-move na ako dito sa Netherlands. So, napag-usapan din namin na, actually, ang ang nagsabi or nag-suggest na mag-open account ako is siya. Kaya para nga daw, habang nandito ako, tapos wala akong trabaho, may masisend kaming pa din tulong kala nanay. Siya ang nun, guys, promise. Parang siya ang nag-initiate na mag-open account ako, yung Kabayan Savings po sa BDO. Hanggang ngayon yan po yung hinulugan kong account or ATM ko dyan sa Pilipinas na kinukuha nila nanay ng pera kapag nagpapadala ako yung nila kain-kain ba. Tapos yun, kumbaga sa una pa lang, naging honest na ako sa kanya, naging open na, hindi man ako parang hindi ko man sinabi directly na, kailangan mo din tulungan yung pamilya ko. At least, in-inform ko po siya. Kasi hindi ko naman siya sinabihan na, ngayon mag-move ako dyan, kailangan ng ng magulang ko ng monthly na pangtulong sa kanila. Hindi ko po yan si Marcel sinabihan. Pero, aware nga siya na, once na mag-move ako dito sa Netherlands, alam niya na wala muna akong mabibigay kala nanay ka, wala pa mang trabaho dito. Siya po mismo ang nag-initiate nga na sige, hanggat wala kang trabaho dito, ako ang magpapadala muna. Kaya si Matthew po nung nung nanganak ko kay Matthew kagad, after 6 months noon, alala ko pa, April 19, 2019. Kasi si Matthew pinanganak ko yan November 2018. Tapos, November, December, January, February, March, April, mga 5 to 6 months nga ata. Basta April ako nag-start. So, parang 5 months. Wait lang. November, December, January, February, March, April. 5 months pala, guys. April 19 ata yun. Kaya nung time na nga yun, kahit yung oras ko sa store, parang 10 hours lang ako doon nagwo-work, alam nyo. Green up ko na po yun. Kasi nga, ayaw ko din ibigay sa kanya yung responsibilidad na gusto kong gawin para sa magulang ko, guys. Hindi man siya responsibilidad. Yun lang din talaga yung way ko na at least may matulong. Tsaka alam din naman nating mga Pinoy, diba? Lalong-lalo kung nasa abroad tayo, hindi man tayo hinga ng magulang natin, automatic yan sa natin, sa isip, sa culture natin na automatic yan, kailangan natin magbigay ng tulong. Depende na lang din yan siguro sa tao. Pasalamat na lang din talaga ako na si Marcel nga po very open-minded din sa mga ganyan.
Kaya kayo kung may balak man kayong pangasawa o maging jowa na foreigner, sa una't una pa lang guys, maging honest na kayo financially. Kita nyo sa akin, sinabihan ko good kagad siya na yun, nagsusuporta ako kala nanay. Tapos alam nyo, nung time na din yun, nung nakilala ko si Marcel, parang si Lito nun magmamasteral ata, nagbigay din yan siya. Kaya syempre, nagparinig na naman ako. Ganyan mga galawan guys, magparinig ka lang, hindi ka mismo yung magsabi na, hoy, mamasteral yung kapatid ko, baka may pera ka dyan. Ang sinasabi ko lang sa kanya dati, magkumusta yan siya sa akin, kumusta ka, ano mo dyan, ginagawa, ganyan-ganyan. Tapos na-mention ko sa kanya nga na si Lito, or yung kapatid ko, magmamasteral, so kailangan ko na namang tulungan. Alam mo yung mga ganun, parinig lang ba? Hindi man directly, pero ang kaganda lang kay Marcel, marunong, kumaga, may kusa. Kumbaga siya na mismo isip, kailangan ng tulong neto. So, hindi ko alam kung maalala pa yun ni Lito, pero yung unang masteral niya po is, si Marcel, yan sa kanya, nagtulong. Hindi ko din alam kung sinabi ko yung kaagad kay Lito, or baka inako ko lang din yung yung complementary ba, na sa akin nagaling yung tulong. Pero parang aware man si Lito, na tinulungan siya ni Marcel nung nagmasteral. Hanggang ngayon, alam nyo, si Marcel, hindi ko talaga siya bago. May nalaman tuloy kayo sa mga teknik ko dati. Mga parinig-parinig lang guys, hindi mangingi. Kaya yan din ang gawin nyo, mga nagbabagang teknik. Swertehan lang kayo, kaya kung yung foreigner nyo rin is maging katulad ni Marcel, may kusa. Tsaka siguro, inlababo din siya siyempre sa akin dati. Itsura dati na wala inulan guys, nung wala pa tayong anak. Joke! Grabe tuloy yung tawa ko ngayon. Ni-review ko po yung natin video. May lalaman kayo ngayon sa mga technique natin guys ha. Baka mamaya bukas ganyan-ganyan na kayo sa mga nyo. Jowa nyo yung foreigner. Sana lang talaga may kusa yan. Tingnan nyo sa mga pagpaparinig ko. May dalawa tayong dito. Bata or anak. Umabot sa Holland. Nagaling lang tayo magparinig guys. Kaya ako din po kasi, hindi din po talaga ako maghingi or magsabi kay Marcel po, may gusto ako, may gusto akong bilhin, ganyan-ganyan. Magsabi lang ko lang sa kanya, kaganda. Alam niya na yan. Pag magsabi ako maganda, magbili na yan siya, magbayad na yan siya. Pero kaya ngayon nga po na may trabaho na ako, i-share ko din sa inyo. Ngayon na nagtatrabaho ako ng 2 trabaho, almost 3 nga, kaya nagbablog pa. Pero kaya itong sa vlogging natin, diretso po talaga to sa amin ni Marcel, sa account naming 2. Ngayon po na may 2 akong trabaho, alam nyo, hindi ko na kailangan magparinig kay Marcel kasi pag may gusto po ako, nabibili ko na din. Depende na lang kung birthday, mga gamit sa bahay. Yan yung mga gusto kong kumbaga, hingin din sa kanila or iparinig. Pero kayon nga, sa ngayon po, hindi na ako humingi sa kanya kaya ako na mismo ang magbili. Minsan nga gusto ko din yan siyang bilhan ng mga gamit, mga damit. Ang problema lang sa asawa ko guys, kaya hindi po talaga yan siya sa akin magpabili. Minsan yan yung kainisan ko sa kanya. Kasi ang gusto niya po, siya mismo ang magbili sa mga damit niya. Ako naman kaya parang gusto ko siyang bihisan, gusto kong siyang magsuot ng mga ganito, ganyan. Wala good guys, walang pag-asa. Kaya tinanggap ko na lang din po, pero may times din po na parang minsan malungkot ako sa part na yan, na parang, ano ba yan, bakit ayaw niyang nabilang ko siya ng damit? Kahit nga alam niyo, pag mag-dinner kami, maglagay ako ng kanin sa sa mesa. Gusto ko siyang sakwitan. Alam niyo, maglagay ako ng kanin. Pero tinatanong ko yan siya muna, lagyan din kita. Magsabi yan siya lagi, ako na. Kay ganyan na ganyan po talaga si Marcel. Very independent talaga siya. Pinalaki talaga siya ng magulang niya na hindi siya magpaalaga sa ibang tao. Kahit asawa pa ako guys, hindi ko yan siya alagain. Ako pa nga ang alagaan niya eh. Parang ako yung anak niya. Joke lang, pero kay si Marcel po kasi talaga, ganyan nga yung niya, personality. Mas gusto niya na siya lahat ang maggawa. Lalong lang pagdating sa sarili niya po. Is it Mila? Opo, malapit na si Mila mag-out. Bakit? Opo, mamaya, okay? Hindi, mamaya. Sige, patayin mo mamaya. Wala pa si Mila. Nakabihis na tayo, guys! Ako na. Temperature ko po muna ngayon si Kuya. Lahat. Kaya parang kailangan ng pasta mo. 37.6.
Okay pa, pero paracetamol ka kay para ma-boost siya mamaya dun sa ano niya. Swimming niya. Last na ba ya, guys? Kailangan mag-ano to siya, maglangoy. Ano po, kuya? Kuya, galingan mo mamaya, ha? Okay? Kay last na yun. Sayang nga, kaya ayaw niya talaga mag-ano pa eh, magpunta sa bay. Kuya, ayaw mo mag-swimming na yung sa Diploma Bay? Yung letter B na sana. No? Excited na? Excited? Paano ko mamaya maglangoy doon? Paano maglangoy? Wow! Nakaganito po siya kasi kailangan may damit po siya mamaya paglangoy, guys. Tapos mahaba dapat yung ano niya. Pakpak ba? Kaliit na ito kay kuya, pero kay parang ito na yung damit niya na meron siya na magagamit sa swimming lesson niya. Pagkatapos niya mamaya, kay Mila na to. Wag kuya. May kausap si mama, 2 minutes. Si Marcel po, ando na ngayon si Mila, sinusundo. Kay magdiretso na kami mamaya. Sayang nga sila Binan, hindi makaano join. Kay sa eksaktong oras po na si Matthew, maglangoy-langoy mamaya, nandun din si Bianan sa appointment niya. Sa mata naman yun, guys. Kasi parang once a month, nag-i-inject yun si mama. Para mas, okay yung nga niya, paningin niya. Wala po kasi yan siyang salamin eh. Kuya, kadumi ng damit mo, oh. Linisin natin yan mamaya. Kaya kami lang po mamaya. Ako, si Marcel, si Mila. Tapos, yung ninang pala ni, Matthew, magpunta rin mamaya doon. Kaya gusto nga siyang makita na mag-graduate mamaya sa Diploma A or Diploma A. Ganyan kasi dito, guys. Once na nasa Netherlands po kayo, mostly po sa mga bata dito is nag-undergo sila sa swimming lesson or mag-aral nga maglangoy-langoy kasi kahit saang city po kayo dito sa Holland or Netherlands, may mga canals, mga patubig. So, very important po talaga na marunong kayong maglangoy-langoy dito. Mayroon nga minsan sa balita, alam nyo, yung ibang refugees, mga nalulunod po. Kayo nga siguro hindi marunong maglangoy. Pa! Ano yan? Mamaya. Yung sa A nga ngayon ni Matthew or A, dilim na naman tayo. Hindi pa yun talaga siya, kumbaga langoy-langoy eh. I mean yung mga basic, yun yung natutunan niya po. Pero yung mga more deeper, mas malalim, yun na ata yung para sa B na na diploma. Tapos yung sa letter C naman na diploma is, yun yung parang matuto silang mag-save ba ng tao ata. Hindi ko lang yun sure, guys. Pero ngayon, yung sa diploma po ngayon na magkuha mamaya ni Kuya is, basic lang po yun sa paglangoy-langoy. Kung paano lang sila palutang-lutang, halimbawa napunta sa tubig. Ano yan? Kan je platter katjes, want ik wil kijken wanneer Mila daar komt. Oh. Kaganda talaga ng mga bulaklak dito ba? O, ilang araw na to, guys. Last week Friday pa. Mag-isang linggo na. Pero kahit tingnan nyo yung itsura, oh. Kaganda pa rin po. Yung galing pa to kay Steph. Yung sa boss ko nga po, nung nag-birthday ako, yan yung pag-gift niya sa akin. Guys, may video ngayon dito si Matthew ba na nagpaalala na naman sa akin. Nung baby pa siya kasi to. Nung baby pa to siya, tinuruan ko talaga po to siya mag-Tagalog. Tingnan niyo yung video niya, guys. Parang ano na siya dito eh. 2 years old ata. Pakitong-kitong, imango sa darak, malaki at salabong. Mahirap, uyin, sa pagkain alagat. Sahus-sahus. Ya, bilang ka. Isa, doya, apat. Tingin kay mama. Isa, doya, apat. 3, Tasyo, 4, apat. 5, siyam, 6, 6, 7, 8, siyam. 8, Walo, 9. siyam, siyampo. Anong pangalan mo? Masyudesyo. Kita nyo yan, di ba? Grabe, ka-cute ni Matthew, guys. Tsaka very cute po talaga dito si Matthew nung baby ko. Masyudesyo. Opo, Matthew John Short. Kabilis ko ng panahon ngayon, magsi 7 years old na to. Malapit na mag-birthday si Kuya. Andito na po kami ngayon ni Matthew sa labas. Tingnan nyo itong puno dito, guys. Ganda di ba ng kulay? Dito na namin antayin si Marcel kaya gusto niya po maglaro ngayon dito while waiting. What's up, Ida? Dahon. Excited na ako mag-swimming mamaya? Kuya? Kuya, galingan mo mamaya, okay? Yeah. Do your best.
So magpunta na nga po kami sa Blauwakhof. Kaya doon po si kuya swimming. Yung nilalangoyan lang good niya nung nagsuswimming lesson siya, dito lang po banda sa amin. Pero ngayon, ibang location. Doon po banda Calano Bianan. Are we going to Papa Mama first? Or just directly go there? Because it will start 4 to. Did you know it? Yeah, 3. Oh, I thought it's... Oh, yeah, I checked the... Alas 3 pala yung start, guys. Yung 16 pala dito, yung date ngayon. Hala, akala ko good Alas 4. Buti na lang kay kasama si Marcel. Hala, may pulis na. May pulis po dito kay nag-check ng mga speed siguro ng mga sasakyan. Kaya kailangan naka-seatbelt kayo lagi. Ayan, tingnan nyo, nagtitingin, oh. Polisi. Job, kuya! Yo, coach! Ngayon na po yung final na natin. What's your pants? Yo, coach! A few moments later. Hora! May medal na si kuya. Nakapasa po siya ngayon sa niya, para sa diploma. Kutsunak! Tingnan nyo po yung puno dito, guys. Kaganda ng kulay din. Oh, red na red. Hoy, saan ka pupunta, Manang? Magpunta po kami ngayon Calano Bianan kaya natapos na nga yung swimming ni kuya. Very good, kuya. Good job. Ang kanyang medal, naka-bronze. Proud yan siya ipakita, guys, yung diploma niya. Hi! Hala, may gift din siya. Oh. Ay, wat zeg je? Kan je opa oma? 10 voor 4 was ik klaar. Wat is dat, Matthew? Oké, laat maar oma en papa zien. Nou, die moet papa wel kennen, deze. Wat is dat? Wow, dat is bijzonder. Dat zijn de allereerste eurotjes die uit zijn gekomen. Klinkt dat heel Wauw! Zie je dat? bijzonder. Die heeft nog nooit een mens heeft die aangeraakt. Wat is dat? Ja, zijn de That's when allereerste they euro's introduced the die, euro, Yeah? then you could get a special euro set. Really? Those So are all this is the coins. first euros? Yeah, De allereerste. and Wauw! not circulated, so it's all brand new. Ja, Nou, dat is bijzonder, no? ja, over een aantal jaren is dat vast een heleboel waard. Ja, wat zeg je nou? Kan je opa oma? Ik heb al gezegd. Oh. Die zou ik niet uitgeven. Hala, guys, maar, tingnan nyo, oh. Die zijn helemaal nieuw, ze hebben door niemand Mga aangeraakt. bagong yan, euros. moet je Pinakauna. bewaren, want later als je groot bent, Ja, zijn moet ze je een als setje heleboel bewaren. centjes. Ja, Dus die bewaar ik als ik later groot ben en als ik Ja. iets verkoop. dan is het heel veel waard. A few moments later. Nandito na sa bahay, everyone! Ano? Temperature ka? Wachtjes. Kana. Yeah, is nog beetje okay. Nakabili na din po ng steak sa wakas. Ano to? Lagay naman yung niya dito. Sobrang natanggap sa ninang niya. Kaya nakareceive din po si kuya ng cash. Sa ninang niya kanina. Kaya nandun din po nanood ng niya, swimming lesson. Yung para sa diploma niya po. So yung mga nabili po namin kanina dun sa butcher. I-haul natin, guys. Ito munang nakalimutan ko tawag nito eh. Pikana. Basta ito siya, guys. 2.1 kilos po. Opo, magawa si mama ng steak, okay? So ito ngayon yung slice ko. Pero hindi po namin to kakainin lahat, ha? Yung iba, ilalagay ko po sa freezer para may stock kami dito. Yung binayaran ko sa steak pa lang na to is 48.20 euros. Bumili rin ako, guys, ng ayan, nilaga. Masarap to ilagay sa or sa bawan. Ito, oh. Yung, yung para sa, yung sabon to po ng ng baka. Masarap din to, eh. At may sausages. Dry sausage. Ito, gusto din to ni Marty. So sabi ko, sige, bilhin ko na yan. At saka, ito din, siguro pang palaman niya to. So yung binayaran ko kanina in total is 80 euros and 40 cents. Ito na din yung paano ko sa kanila pa treat.
Kaya sabi ko na kay Marcel, ako nang magbayad kasi nga hindi man kami nakapag-dinner tonight. Tsaka pa-birthday ko na rin, pa-party ko na rin sana kay Kuya ngayong gabi sa restaurant. Pero kaya wala. So, namili na lang kami kanina sa butcher. Alam nyo guys kung saan ko lututuin itong steak namin. Dito lang po sa air fryer. Para hindi masyadong oily. May ipakita din daw sa inyo si Matthew guys. Kaya very proud siya. Ikaw na magpakita sa kanila ha. Kung mag-slice ngayon si mama dito. First, ito. Sino nagbigay niyan? Sino Si nagbigay? Tante Yatka. Oh, ninang niya yan guys. Tapos ang sunod. Anong sunod? Notes. Ang medal. Naka-bronze po si Matthew guys. Bronze pa lang kasi or A. Yung pag B na po yung makuha yung diploma is silver. Tapos yung C or C, gold. Ayan tapos ang kanyang diploma. Tago lang natin pangalan mo na kay Mabilido. Ayan guys. Ito. Tapos, ito. Mama, natin din sa Tagalog. Sa loob. Tapos Ang sa, laman. tapos sa loob, ito. Huwag mong hawakan ha. No? Manchito Hushom. Alam nyo guys, very special po itong niregalo ni Bianan o nila Bianan kay Matthew. Kasi ito pala yung pinakaunang euros na coins dati nung naging euros na po yung gamit dito sa Netherlands. So parang nag-collect din pala dati si Bianan. Kaya dati po ang gamit nila is, what is it in English? The golden? Right? Ha? Gilder. Yan po yung pera nila dati. Pero nung naging part nata sila ng European Union, nagkaroon na rin sila ng euros. Makinagawa natin siya. Ayan yung karne niya. Tapos ang taba. Medyo ninipisan ko lang ng konti. Kasi nga sa air fryer lang namin ito lutuin. Tapos ang ilalagay ko lang po is salt. Kumbaga sea salt. Tapos pepper. Ito lang. At saka knoflook. Where's the knoflook? Itong garlic powder. Ganito lang guys, simple. Maglagay na ako agad ngayon sa air fryer kay para mabilis. Magluto pa nga ako ng potato kay mag-mush potato din po yung mga bata tsaka si Marcel, ito yung pa-partner nila sa steak namin ngayong gabi. Mga 1, 2, 3 galawan na naman to ngayon dito ba. Mamaya na ako mag-slice. Kaya para masalang ko din muna tong potato. Ako po magkanin, nagkuha ko sa freezer kaya may stock na tayo sa freezer natin. Natutunan ko lang to kay Inday guys na maganda daw freeze ng kanin para mas healthy daw. Damihan ko lang yung mashed potato kay for sure madaming makakain mamay ng aking Papa Bear. Kayang ulam steak. Tagal-tagal din kami hindi nakapag-steak ba? Kadami ko nakikita sa Facebook guys na mga content creator na kumakain ng steak. Sabi ko kay Inday, Day, try natin yan sa Facebook, Day. Parang interesado po si Inday. Malay nyo, yan na lang mag-content natin sa Facebook guys. Kasarap good manood lang ng mga kumakain doon. Ano kayo tsura ko pag content ng ganyan o maging mukbanger. Pinag-isipan ko din yan dati, maging mukbanger. Pero kay katakot kung sige kakain, hindi din maganda. Kadami pala ng 2 kilos. Kita nyo yan? So ilagay ko po yung iba dito kay para may stock po tayo sa freezer. Gusto ko mamay magluto din yung madalaking taba. Ito yung gustong-gusto ko sa steak guys. Yun na yung hibla niya Pero alam nyo, parang mas gusto ko yung nabili namin last time sa Macro. Yung sa klase po ng karne. Parang mas doon nga po sa may supermarket na binibila namin dati. Pero kahit tingnan na natin mamaya yung lasa, malay natin mas masarap din to siya. Ilan ba ilagay pa natin? Apat na ako. Ano pa tayo? Yan. Tapos yung iba, ito na yung stock natin guys. 4, 6. Tapos yung iba po,
i-ano ko na lang, isa-isa, kay para sa akin, pag gusto ko lang magluto, pag trip ko lang. Ito para sa amin to nila, Marcel. Kaano nga, stock sa freezer. Tingnan lang, may mga stock dito sa bahay guys, kay kahit ano isda, may stock din po ako. For the first time tonight, alam nyo, pinag-isipan ko pong mag-try ng medium. Kaya si Marcel gusto niyan pag ano, steak medium eh. Tsaka sila Inday, tapos si Day Precious, kumakain po yan ng steak medium lang, yung may dugo-dugo pa. Kaya parang naku-curious din ako ng konti. Medium good to siya guys, kaya tingnan nyo oh. May dugo-dugo pa ng ano konti. Try natin tikman. Okay. Ha, may dugo man to eh. Parang lutuin ko pa ng konti. Parang hindi ko kaya. Try na lang natin. Kaya ito medyo ano siya. Masyadong ano talaga oh. Dugo-dugo. Try. Yeah. You like medium, right? Babe? You like medium? The steak? Okay. Lutuin ko parang kunti. Masarap po siya. Pero, mas masarap ko po yung nabibili namin sa Macro, yung lasa ng ano niya, ng karne, mas bet ko yung doon. Pero pwede na to guys. Patapos na din yung mashed potato. Tigim ulit tayo ng medium. Day, kung nakikita mo to Day, magkain ako ng medium Day ha. Ayan. Mas malambot nga siya kaysa sa ano guys, sa well done. Pero mas favorite ko pa rin ang well done. At least nakapag-try tayo ngayon. Luto na ang mashed potato everyone, oh. Mainit-init pagod po. Ay, balik mo yan dyan. Tapos ang steak po, na-slice ko na din. Tikman natin yung may taba. Mama, ik hoef alleen maar die. Verder hoef ik niks. Ik wil meteen proeven. Tama, pakita mo sa kanila ik reaction wil mo. alleen maar dat. Okay, pakita mo sa kanila reaction mo. Niks. Ay, hindi. Mag-mashed potato ka. Anong pwede next? Oké, alleen die en die. Kung ano yung nanda dyan, yan ang Verder kakainin. niks. Sige na. Kaya ito yung ano mo. Mama, ik ben maar het doet nog steeds pijn. Masakit pa rin. Auw! Ay, sorry. Nalaglag to kasi siya kahapon. Sige na, tikman mo. Kahapon? Gisteren? Tikman mo muna kay masarap. Maar, mama, Kom maar, tikman mo. maar een van deze? Ik voel een bult. Yeah, may bolt ka. May bukol daw siya. Sige na. Nee, nog niet. Potato yan. Waar ben ik aardappelmoes? Hala ka, hindi pala tayo nakagawa ng ano guys. Apomos. Yes. Nakalimutan ko. Cutleries. Eh? Mama. Lekker eh? Koek. Mama. Papa. Kijk. Kijk, dat is zo makkelijk. Don't you know you've got it all over here? Eh? Nee. Masya ka Maar nila? ik heb die toch niet al gezien. Sige na, kain nila. Maar Mila, ik heb die toch niet toch gezien. Masarap yung steak, but I think I like the one in Op de Macro, babe. telefoon, ik heb die What toch do you niet think? gebeld. This one, you like? Really? Mas gusto ni Marcel ko. Ako mas gusto ko yung ano. Kaya na. Sabi ko sa inyo, si Matt hindi pumilig sa kami, pero pag ito niluto ko, kain to siya. Nila. Water? Alsjeblieft. Here. Mila, ik had lekker zand gespeeld. Late na good kami ngayon mag-akyat sa taas, kaya na late din mag-dinner guys. Update pala din sa pakiramdam ni Matthew, alam nyo, nag-okay-okay na siya, kaya natapos na nga po yung ano niya, swimming lesson. Ganyan lang po talaga yan siya eh. Pag na-excite masyado or pag medyo kinakabahan, nilalagnat niya po si ano kuya madalas. Pero kaya natapos naman, wala na din yung lagnat niya ngayong araw guys. Na ano lang talaga siya, na-excite, kinabahan. Parang ako lang din yan, uy. Pag mga ganyang bagay din, pagkabado po ako, masama yung pakiramdam ko.
Siguro ganyan mag-react din yung katawan ni Kuya. Hindi pala ito itatapon kay plastic. Aba, nagsudya. Ano ka na naman dyan? Sudya pa. Nagsudya pop na naman si Mila guys. Siyempre, favorite niya ngayon. Natapos kasi sa golden. Sudya pop naman. Sudya pop, sudya pop. Ano yan Mila? Sudya pop, sudya pop. Ow! Ano, sumakit yung tagiliran ko. May ganyan ako moment. Minsan. Alam mo yung pag may ginagawa ka tapos paghinga mo parang may naiipit. Pero kay normal na naman yan guys. Yan po yung sinasabi lagi dito. Kaya pinacheck ko na rin yan dati. Sa may mga organs ko. Sabi nila, wala naman daw problema. Kay dati, alam mo yun, natake po ako. I mean, hindi ba siya atake. Nagkaroon ako ng ganong pakiramdam. Tapos katagal ko katagal mabalik ng hininga ko na parang normal. Kailangan ko kaganyan muna ako bago huminga. Kaya parang naiipit good siya kapag ka ng hangin. Langhap. Na, kita nyo yan? Natapos din dito. Yung mga na lang siguro, maunan yung kailangan kong hugasan. Yan lang kabilis guys. Ayun lang, ito. Ito, nagasan na yan. Ito sa ref. Grabe, ka-productive ng araw po natin ngayon. Kung ano-ano yung mga na-share natin sa inyo. Kung ano-ano yung mga nasabi ko. At saka, syempre, ang proud moment namin para kay Kuya. Big day po talaga to para sa amin. Kaya maraming salamat guys. I-end ko na po yung vlog siguro. Magbabay na ako sa inyo. Kay mag-moment na kami dito sa bahay. Okay na siguro yung mga na-video natin ngayong araw, no? Sa mga lagi pong nag-aabang, sa mga subscribers, maraming salamat guys. I-end na po natin ang vlog. Sana nag-enjoy kayo. Uy! Uy! Sana nag-enjoy po kayo sa simpleng vlog natin. Parang nakadalaw tayo, hindi ko lang sure. Pero kaya ganun pa man, thank you very much. See you na lang po next year dyan sa Pinas. Abang-abang lang guys. Mga ilang months pa naman bago tayo makauwi. Pero uuwi tayo next year. Bye-bye po. Thank you for watching. Bye!